Mr. President, who allowed this travesty to happen? Sinong may kagagawa nito? Hindi makakaalis si Alice Guo kung walang tumulong sa kanya. Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time na panonood, please click po na yung Jeremy's TV. Anyway guys, wala nang ba ito, libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So topic natin ngayon po today's video, Mayor Alice Guo nakatakas na. At nagalit itong si Senador Risa Hontiveros. Kailangan may managot dahil may tumulong dito para makalabas ng bansa. And guys, hindi lang naman ang Senado ang naisan dito. Tayong lahat, mga Pilipino. Imagine nyo, di ba? Isang Chinese national nakapag-mayor sa atin nang hindi natin nalalaman. Kung hindi pa nabuko yung Pogo, di ba? Hindi ito mabubulgar. So, kaya pala guys, nung nanalo siya, di ba? Sa China, kinongratulate siya ng kauna-una ang Chinese mayor dito sa ating bansa. So, na-trace ng NBI guys. Napakatagal na pala, alos ang buwan na. July 18 napunta ng Malaysia. 'Di ba? Tapos July 21 Singapore. Tapos ngayon nasa Indonesia na daw siya. So, ibig sabihin, paano ito nakalabas kung walang tumulong? Kaya, tama nga, mamaya guys, papanood ko sa inyo yung video mismo ni Senator Risa Hontiveros kung saan nag-privilege speech siya dyan sa Senado. So, ito ba nagiging problema talaga ng ating bayan? Yung corruption. Siguro, di ba, nilagyan under the table itong Bureau of Immigration o yung sa airport din, di ba? Paano siya makakaalis at hindi ba siya nakikilala? Laman siya ng balita ilang buwan na, di ba? Ilang buwan na at ang sabi ni Senador Risa Hontiveros, gamit-gamit niya ang Philippine passport niya. So, ibig sabihin, kilala siya. Kahit sabihin mo nagpunta siya ng airport, gumaya kay Sara Duterte, di ba? Naka-face mask, naka-hood, di ba? Kahit ibalot niya yung buong katawan niya, pagdating dun sa documentation, pagpapakita ng passport, natural malalaman mo kung sino siya. Laman siya ng balita. Tapos, hindi nila alam. No? So, kailangan talaga, guys, may patawag to. Gabi daw to umalis. Natural, gabi yan naalis para walang makakita. May nagsasabi rin, nag-backdoor yan sa Davao. So, kinukumpirma pa. Pero kumpirmado talaga, guys. Sabi ng PAOK, sabi ng NBI, sabi ni Senador Risa Hontiveros, nakatakas na talaga. So, ginisa tayo sa atin sa sariling mantika. Sinampal ng lahat ng mga Pilipino. Kasi nakita natin yung naging problema niya guys, di ba? Lahat ng krimen sa Pogo. Krimen, prostitute, di ba? Money laundering, scam, ang dami, di ba? Drugs, murder, ang dami, lahat na yata. Talagang ginawang pugad ang ating bayan. Nakakalungkot, di ba? At itong si Alice Guo, nakitaan din. Dami pera nito guys. Nakitaan, di ba? Billion. Meron silang transaksyon ni yung kapatid ni Michael Yang. Alam naman natin itong si Michael Yang ay presidential advisor ni Digong at nasasangkot din sa Parmali at dito nasasangkot din sa drugs na siya pala may-ari ng warehouse. So, para magkakunik-connecta yung mga nangyayari. Puro lahat yan guys, bata ni Duterte. So, kailangan talaga dapat papanagutin niyang mga kasabwat. May kasabwat yan guys. Yan ang nagiging problema sa ating bayan. Pag nasuhulan na, wala na. Bibigay na. Kung babayaran man naman siyang 100 million, di ba? Lumabas lang siya. Ang laki ng pera niya, billion yung na-press. Paano pa yung hindi na-press ng gobyerno? Kasi, di ba? Napakalaking pera nun. So, talaga dapat dito, maging maayos talaga yung mga nakaupo dyan sa ating gobyerno. Diba? Kaya nga tayo guys, talagang sinusuportan natin si Yorbe. Sa tingin natin,
talagang isa siya sa tutulong sa ating bayan dahil 'di ba sa magandang ano niya guys, sa magandang policy niya. So ito na yung corruption at nagsasabuatan na sila. 'Di ba? Kaya nga sabi ni Senador Rizal Tiveros, ang hina ng enforcer natin at baka may mga kinalaman pa yung iba dyan. Posible yan guys. Posible hindi yan tinulungan. Tinulungan talaga yan. So, yan ang dapat busisihin. Di ba? Kung i-urgent na magpa-hearing ulit itong si Senador Rizal Tiveros, ito ang pagtuunan ng pansin. Ipatawag lahat yung nasa Bureau of Immigration, ipatawag yung sa DFA, di ba? Yung ginamit niyang passport para malaman natin, di ba? Bakit nangyari ito nang hindi natin alam, halos 1 buwan na palang nakawala. Kaya nga yung abogado niya guys, pag in-interview, wala siyang assurance eh. Tinatanong siya ni Ted Pailon, nandito pa ba yung kliyente niyo? Eh, sabi niya, medyo sabi niya ganito, so tingin ko nandito, pero tingin ko kahit siya, baka alam din niya na wala na talaga. Kasi yung hindi na siya sumisipot guys, di ba? May sumpina na, hindi nagpapakita. Parang malaki bulo yung dating. Di ba? So ito guys, panoorin natin yung mismong sinabi ni Senador Rizal Tiveros kung saan talagang nabisto na umalis na niloko ang taong bayan nitong si Mayor Alice Go at dapat talagang managot yung mga taong tumulong dito para makaalis ng bansa. Siguro pwedeng tumulong dyan, pa-Interpol yan, di ba? Dapat Interpol yan para mahabol natin kung nasa Indonesia sugado tayo, alis member naman lahat ng bansa ng Interpol guys. Sana mahuli siya pabalik dito. Alright? So nandito na, bigay ko na sa inyo si Senador Rizal Tiveros. Alright? Pasok! Salamat po, good majority leader. Mr. President, dear colleagues, I rise on a question of privilege. The Under lady Rule may 39. proceed. Salamat tabi, Mr. President. I rise to speak against an assault on the rights, privileges, reputation, conduct, decorum, and dignity of the Senate, as well as the integrity of its proceedings. Last month po, o noong July 13th, 2024, naglabas ang Senado through the Senate Committee on Women, Children, Family Relations, and Gender Equality and approved by the Senate President ng contempt citation and order to arrest laban sa Chinese national na si Guo Huaping, also known as Alice Leal Guo. Nagpapasalamat ako sa Senate President sa maagap na tugon nila para mailabas ang arrest order. At salamat din kina General Angkan na alam ko binuhos ang buong puwersa at lakas para sa operasyon na hanapin si Guo Huaping ng Senate OSAA. But Mr. President, I am now in receipt of information that this person was already in fact out of the country on July 18, 2024 to Kuala Lumpur, Malaysia. Ipapakita ko po ang dokumentong ito bilang patunay na pumasok sa Malaysia si Alice Guo. Siya po ay pumasok ng 12:17 13 seconds military time ng July 18. Kaya ibig sabihin, umalis siya ng Pilipinas sa gabi ng July 17. Mr. President, hindi po pwedeng ipagkaila na siya ito dahil match na match po ito sa kanyang Philippine passport na ipa-flash ko ngayon. Maraming salamat sa NBI sa impormasyong ito. Patuloy ang pag-track nila kay Alice Guo. Ayon sa aking isa pang source, Mr. President, tumuloy si Alice Guo sa Singapore kung saan nagtagpo-tagpo sila ng kanyang magulang na sina Lin Wenyi at Guo Jianzhong. The couple flew in from China on July 28, 2024. Mistulang reunion sila doon kasama sina Wesley Guo at Cassandra Ong. Mr. President, who allowed this travesty to happen? Sinong may kagagawa nito? Hindi makakaalis si Alice Guo kung walang tumulong sa kanya
ng mga opisyales ng pamahalaan para tayong ginisa sa sarili nating mantika. I have always believed that legislative hearings are policy-driven. Kaya nung nag-announce na ng ban ang Pangulo, sabi ko, we have done our jobs. Let law enforcement take the lead. Pero paano kung ang law enforcement mismo ang kailangan imbestigahan? What if they drop the ball? Paano kung sila ang dapat managot? Nangako ang BI sa akin at sa Senate President pro tempore na hindi nila hahayaan si Guo Huaping na makaalis sa Pilipinas. Yun pala, wala na talaga siya. Mr. President, kung hindi po natin ito gawan ng paraan as an institution, as a country, parang nagpasampal tayo sa dayuhang ito na paulit-ulit ni sinaula ang ating mga batas, patakaran at proseso. Salamat po, Mr. President. Mr. President, Senator Tulfo is recognized. I'd like to make a manifestation in support of You what may proceed, sir. Senator Rizon de Vera said.